bakit inalaw ng Diyos na mangyari yung mapait na trahedya doon sa dalawang basketballista. Kung nabalitaan nyo po yun, si Rene at si Divine. Alam nyo po, isa ako sa mga nalungkot at nasaktan kahit di ko naman sila kilala personally. Siguro dahil mahilig po ako mag-basketball. Pangalawa, magagaling po sila, no? Talagang meron silang potensyal at malalaki yung pangarap nila. Nakakapanghinayang po talaga. At makikita natin na sobrang bait din. Kaya ang dami pong nagme-message na bakit inalaw ng Lord na mangyari yon sa taong mabait. Alam niyo po, straight answer, hindi po natin alam ang lahat ng dahilan kung bakit hinahayaan ng Diyos na mamatay ang isang tao. Pero itong verse po, lagi pumapasok sa utak ko kapag may mga taong pumapanaw, yung mga sudden death, tapos kilala sila bilang mabuti naman, wala namang kaaway. Ito pong verse na to sa Isaiah 57. Ang taong matutuwid ay nagdurusa't namamatay, ngunit walang may pakialam. Ang mga makadiyos ay namamatay ng maaga. Subalit walang sino mang nakakaunawa na sila'y inilalayo ng Diyos sa darating na masama. Pero ulitin ko po, may mga layunin ng Diyos na higit sa ating pagkaunawa or beyond our understanding. Kasi we are finite beings, God is infinite. No, kahit si Job, nag-question din siya, 'di ba, sa gitna ng pagdurusa niya. Pero hindi binigay ng Diyos yung lahat ng sagot. So, but when I look sa brighter side ng malungkot na pangyayaring ito, kasi nakita ko lagi niyang ina-acknowledge ang Diyos sa mga games niya. So when I look on the brighter side, alam niyo yun, kasi ang mananampalataya, hindi katapusan sa atin ng kamatayan. Sabi ni Jesus sa John 11, sinabi ni Jesus sa kanya, ako ang bumubuhay sa mga namatay, at ako rin ang nagbibigay ng buhay. Ang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay mabubuhay. Yun lang guys, alam nyo, share ko lang to, no? Kapag po may mga injustice na nangyayari o may mga bagay ako na hindi naintindihan, alam nyo po, bumabalik lang ako sa karakter ng Diyos. Kasi ang Diyos po, siya ay makatarungan. He is just and He is a perfect judge. Okay, nakikita niya po ang lahat at darating ang araw na kung hindi man, 'di ba, may mga bagay, may mga hustisya na hindi natin nakukuha dito sa mundo natin. Pero darating ang araw ng paghuhukom na lahat tayo huhusgahan. At wala ni isang bagay ang nakalusot sa mata ng Diyos. Lahat nakikita niya. At kapag inisip natin 'yon, 'di ba? Mapapanatag tayo na alam ng Diyos lahat. So, yun lamang po. And let's pray for all the families, friends na talagang nagluluksa sila ngayon. May the Lord give them comfort, peace, and justice. Amen.